Meron tayong inayos dito ngayon nga Yamaha YTX 125. Ang issue nito ay pumutok at nagasgas yung kanyang telescopic port dito sa bandang kaliwa. Kaya ngayon aayusin natin ito. Gawa natin ng paraan kasi wala pang budget yung customer na pambili ng inner tube o pampamasin para baliktarin na lang. Kaya remedyo lang muna tayo ngayon. At baklasin ko lang muna to lahat. Unahin ko lang muna itong kanyang front axle. Natanggal ko na yung kanyang nut. At sana po huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe kung hindi mahirap sa inyo. Isang malaking tulong na po yan sa akin na isang small content creator. At kung may katanungan kayo, pwede kayong mag-comment down below sa comment section at sasagutin natin yan, yung inyong mga tanong. Ngayon ang gagawin natin dito sa kanyang telescopic port na may gasgas, tatanggalin lang muna natin itong telescopic port at mamaya gawa natin yan ng paraan para mawala yung kanyang gasgas dito sa kanyang inner tube. At saka papalitan natin doon ng bagong oil seal at saka langis. At mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin dito sa may gasgas na inner tube para hindi na siya pumutok ulit. At ibabalik natin siya sa dating kondisyon niya. Ito ang kanyang telescopic. Kasi kapag hinayaan natin na may gasgas, mas lalo pa siyang masisira at lalaki yung kanyang gasgas. Kakainin ng kalawang. Kasi nauubos na yung langis doon sa loob ng kanyang telescopic port. Kaya kailangan nating palitan ng bagong oil seal. Saka remedyohan natin yung kanyang gasgas para hindi na maubos ulit yung kanyang langis doon sa loob ng kanyang telescopic port. At ito na natanggalan natin. Meron tayo ditong liha na 180 grade oil seal at saka tuti. Ito yung gagamitin natin, itong tuti, kasi maganda to kasi medyo malapot, kaya tatagal yung telescopic at hindi puputok kaagad. Kapag ganito na mabigat yung karga, tulad itong sidecar na pampasada, kaya kailangan talaga matibay yung pagkagawa dito sa kanyang telescopic. At saka yung oil seal kailangan talaga genuine para tumagal. At hindi tayo gumamit ng malabnaw na langis, yung oil, kasi madali yang puputok kapag nagkakarga ng mabigat itong kanyang motor. Kasi itong tuti ay medyo malapot, kaya ito yung tatagal o matibay ito, kasi hindi kaagad ito puputok kasi medyo malapot siya. At ito talaga yung recommended ko, tuti, kapag merong gasgas, para tumagal pa yung telescopic at hindi na puputok ulit kahit na mabigat yung karga. At ang sekreto dito, kailangan sakto sa oil level, yung tamang oil level kapag nag-change oil kayo ng iyong telescopic port. Pag naglalagay kayo ng langis, kailangan talaga sakto siya sa oil level para hindi kaagad puputok. At kailangan rin natin na linisin ng mabuti itong kanyang telescopic port o itong inner tube at saka itong outer tube. Dito sa loob kailangan nating linisin, tanggalin natin yung mga putik at saka buhangin. Yung ginamit ko na panglinis dito ay gasolina lang, konting gasolina lang para matanggal yung mga langis at saka yung mga dumi. Tapos
hinahanginan ko siya para malinis talaga. At saka pinupunasan ko siya ng basahan pagkatapos. At ito na yung kanyang gasgas. Gagawin natin dyan, lilihain lang natin gamit yung 180 grit. Sa pagliha dito ay huwag lang idiin ng masyado, slight lang yung pagkadiin natin. Tapos ayan, pasain lang natin. Tapos hangin na natin. Ayan. Ayan, malinis na. Nawala na yung kanyang kalawang at makinis na rin. Hindi mahalata na may gasgas. At 150 ml yung langis na ilalagay natin dito mamaya. Yan yung oil capacity na dito sa bawat isang telescopic fork. Dito sa Yamaha YTX 125. At sa pagliha dito ay kailangan na pa-horizontal yung pagliliha natin dito sa ating inner tube na may gasgas para mas madali nating mahasa at mas madaling kuminis yung kalawang at saka yung gasgas. Madali nating mapantay kapag pa-horizontal yung galaw natin, yung pagliha natin, yung kanyang direksyon. Ngayon ilalagay na natin yung langis na tuti na 150 ml. Ayan, nabuhos na natin yung langis. Ngayon ibabalik na natin yung tornilyo na dito sa ilalim ng kanyang telescopic fork. Tapos ikwatin lang natin para masinta natin yung butas dito sa kanyang guide. Itong butas na may thread para sa kanyang tornilyo. Tapos higpitan lang natin. Ngayon dito na naman sa kabila, tanggalin natin dito sa bandang kanan. At dito sa bandang kanan, itong tinatanggal natin ay hindi naman to pumutok, pero papalitan na natin. Kaso medyo napakatigas niya at ayaw matanggal. Ayan, mahirap talaga kapag ganito na tumigas yung tornilyo niya dito sa dulo ng kanyang telescope fork. Kaya ang desisyon namin dyan pagpaliban lang muna namin. Sinabi ko sa may-ari na ipapamasin shop niyan, ipapa-acetylen mo yun para matanggal. Ayan, kailangan talaga painitin yan para matanggal yung tornilyo, para gumalaw siya. Kasi kapag pinilit natin yan mapuputol yan o malulustrate. Kaya kailangan nating ibigay sa mga marunong talaga o kumpleto sa gamit na mga machine shop. Sinabi ko sa kanya, pag pumutok yan ipatanggal mo kaagad yung tornilyo doon sa machine shop. Tapos dalhin mo ulit dito at ikakabit natin yung kanyang wheel seal na bago. At ang ginawa ko na lang dito ay kasi hindi natin matanggal, nilinis ko lang yung kanyang wheel seal at saka yung dasil para mas tumagal pa siya at hindi puputok agad. Ayan. At saka yung ginawa ko dito sa telescopic fork na may gasgas dito sa bandang kaliwa ay inikot ko yung kanyang inner tube bago ko siya nigpitan. Nilagay ko yung gasgas dito sa bandang likuran para hindi halata. Kung titingnan dito sa harap, hindi makita yung kanyang gasgas. Ayan. Tapos nigpitan ko siya at yan, ikakabit ko lang tong tornilyo dito sa kanyang front fender. Tapos mamaya ikakabit natin yung kanyang gulong. Tapos subukan natin itong kanyang telescopic fork.
At bago natin ikabit itong kanyang tornilyo para dito sa kanyang gulong o axle, linisin na natin tapos lagyan ko ng langis. Hugutin ko lang itong kanyang axle ulit kasi nabaliktad. Dapat yung kanyang dulo ng axle dapat dito banda sa kanyang may brake panel, at yung nut dito din sa kabila, yung dun sa kanyang polar spacer. At naikabit na natin yung telescopic fork at saka yung kanyang gulong. At naikpitan na rin natin yung mga tornilyo. Ngayon i-double check lang natin itong nut ng kanyang gulong. Ayan, maikpit na. Tapos na natin naikabit lahat. Okay na, ayos. Subukan natin. Oh, wala kang gas-gas niya. Cool. Yes. Ngayon ibaba na natin. Subukan natin yung kanyang telescopic fork. Yan. Tingnan natin yung kanyang play kung gumagalaw, kung nag-response. Ayan, okay na. Napakaganda na yung kanyang play.